Pipe Network presents. Hi everyone, I'm Jimpy and you are listening to Rewind, a throwback podcast. Hello everyone and welcome here on Rewind, a throwback podcast. And can you believe it? This is the pilot episode of our third season. Oh my God. Narating natin siya. Narating natin ang season 3. So again, this is Jimpy, your kasama, your certified retrophile. Oh my God, I'm so happy to have found that word. Yun pala ang yung pala yung proper word for that. Pero syempre kayo pa rin ay mananatiling ating mga ka-rewind at mga retrophiles. So, okay, for our first episode this season ay, alam mo, for some reason, hindi ko alam kung bakit ito ang naisip ko talaga na gawin nating pilot. Pero kasi May pa rin naman ngayon, di ba? And actually, May 2005 when this topic or this show na magiging topic natin nag-umpisa. And medyo mukhang alam nyo na at gets yun na kung ano ang aming pag-uusapan. Pero bago yun, introduce ko muna kung sino yung kasama ko. And grabe, napapayag ko na siya. Alam mo yung mga friends ko talaga, ang KJ, parang si Gish at saka si Sarah lang at saka si Macy talaga, narinig nyo naman na sila. And all my other friends, ang ano, pero ito kasi siya talaga best friend ko siya. Tapos ang tagal-tagal, lahat na ng topic na isip namin, pati siya gusto, nag-pitch siya ng topic. Pero ito na talaga feeling ko yung best. Kasi mukhang siya din naman yung best person to talk about this topic and to reminisce ng mga memories namin. So, for most of you na friends ko, kilalang-kilala nyo na ito. Pero para sa mga hindi nakakakilala, I would like to introduce to you my best friend and of course, a very fan of, tama ba yung grammar ko? A fan of itong ating pag-uusapang programa tonight for our pilot. And we have, let us welcome Mart Francisco. Ang pangit ko sabihin yung Francisco eh. Kaya ayoko sabihin eh. Pero okay na. Hi, Mart! Ulitin mo. Ang pangit yung Ulitin Mart ko. Francisco. Sige, let us welcome. How do you say ba Francisco? Francisco. Mart Francisco. Parang may ano. Mart Francisco. Mart Francisco. Ever since talaga, kahit yung mga pangalan na Francisco, hindi ko talaga kayang sabihin. Mart Magdangal na lang. Mart Magdangal na lang. Bahala na, basta pangalan mo na yun. Anyway, welcome Mart to Rewind, a throwback podcast. Anything that you want to say before we begin? Charot. Ano ang tawag mo sa mga listeners? Ka-rewind nga! Hello mga ka-rewind. Good day. Good day sa inyo. Tara, wine tayo. Oo, pero napaka-boring ng boses mo. Ano naman? Gawin mo namang energetic! Lively! Ano oras na kasi pero sige. Go. Hello, this is Wine Night. So pag nag-wine night naman tayo, always may energy, di ba? And mas kailangan natin ng energy ngayon because ang pag-uusapan natin tonight for our pilot episode ay ang ating memories ng ating mga kwento sa isa sa pinaka-iconic na palabas on Philippine TV on GMA and pinaka-iconic na Telefantasia, I must say. Parang ito ang pinakamahabang Telefantasia eh. As far as I know, ito lang ang umabot ng taon. At ito pa lang yata ang fantasy series na ni-remake, if I'm not mistaken. Yes. So it would be... Remake? No. Remake! Hindi. Hindi pala counted yung mga Jezebel and Darna. Oo, kasi ito talaga original. This is not based on comics. This is not based on anything but the work of GMA. Talaga ito sa kanila, nagsemento ng kanilang success. Yes. Walang iba kundi ang Encantadia. Q theme song. Charot. Di ba? Meron talaga, di ba? So, syempre, yes. Hindi mo makakalimutan ng Encantadia dahil sa kanta nila. Nakaka-excite, no? Because, actually, isa sa mga triggers nito, aside from it,
being an anniversary month, as in May is anniversary month na Encantadia 2005. It premiered May 2. Pero May 28 na ngayon as you listen to this, so 28 or 27 or 26 days late, but still okay na rin, May pa rin naman. Pero kasi magkakaroon ng bagong incarnation ng Encantadia, which is Sangre. So perfect pa rin naman na pag-usapan natin, di ba? So mamaya malalaman natin yung mga yan. Pero ikaw ba, Mart, umpisahan na muna natin. Were you able to watch talaga the pilot episode of Encantadia? Or yung mga teasers, yung mga ganyan? Parang, paano ka naging fan? Was it something na inabangan mo before the airing? Or parang along the way, watching the show, doon ka na lang naging fan? Naging fan ako ng Encantadia along the way na siya. Kasi first kong nabalitaan si Encantadia, hindi sa teaser, hindi sa mga commercial sa SOP, napanood ko yung promo nila sa SOP. Mm-hmm. Dahil fan ka ng SOP. Yan ang talagang mo. Okay, Kotik naman. So, nag-start sa SOP. Napanood ko yung promo. Parang kinabukasan na ata yun. Yun na yung airing the next day. Tapos, pinapatulog na ako ng family ko nung gabing yun. Tapos, sabi ko, hindi gusto ko panoorin kasi si Richard Gomez yung first ata na pinakita doon. I can't remember. Si Richard Gomez tsaka yung Batang Amihan na nasa Mortal World sila. Yun yung pinaka-first frame. If tama ba yung pagkakaalala ko. Yes. Tapos from there, na-hook na ako. Every night na. Ang una, di ba, Darna muna, tapos Encantadia. Yes, back to back. Yung Darna talaga, as in automatic, nanonood lahat kami sa bahay. Yung Encantadia, parang hindi pa masyado. Kasi bago siya sa sa televiewers So yung family ko, hindi sila masyadong fan. So parang ako lang yung nanonood that time. So doon nag-start yung love ko for Encantadia. Mm-hmm. So sa SOP. Okay. Kami naman, saan na talaga nag-start? In all fairness naman, Mulawin pa lang. Because if you can remember, if viewers will remember, ang Encantadia talaga ay nagsimula sa Mulawin. Dahil, basta merong certain episode doon na parang si Alwina ay nag-disappear. Alwina is Angel Locsin. Nag-disappear, tapos kinupkup siya ng mga taga-Encantadia na ang nandun ay si Cheryl Cruz, si Nancy Castiglione, at si G. Tonji. Tapos ang mga itsura lang nila noon, mga puti. Mga nakaputi lang talaga sila. As in, tapos sabi nila, ang mundo nila ay tinatawag na Encantadia. Sila ay mga diwata, ganyan. Tapos, sabi namin, uy, parang ang ganda, no? Siguro magiging show yan. Parang ang ganda niya, na sayang, sana siya, anong tawag dito? Parang stand-alone. Like magkaroon ng Encantadia na ma-explore naman yung Encantadia mismo. And then, lo and behold, nagkaroon ng teaser na parang yung magkakaroon ng mundo, keme-keme, ganyan. I don't remember na the teaser talaga. Pero, basta hanggang sa ni-launch na yan, ang naaalala ko na lang na teaser kasi dyan, yung mga may characters na like sila Jeneline, Mercado, sila Marquera, sila yung mga pinopromote dyan na and then the Sangres, ganyan. So, syempre, dahil yun na nga, given na rin, naka-back-to-back ng Encantadia ang Darna noong time na yon. So, syempre, di ba, talagang maaabangan mo. Tapos, basta inabangan namin siya. Naalala ko magkakasama kami sa kwarto noon, nanood kami ng pilot. Tapos, masaya naman kami. Hindi, pero kasi nga given na magkasunod kasi si Darna tsaka si Encantadia. So, talagang mapanood mo na. And then, slowly, na-hook na kami. Especially ako, ewan ko, at the time, of course, I do not know yet. Pero kasi hindi ako masyadong tumutok sa Mulawin Like, may certain episodes now, that's why I know na nagkaroon ng Encantadia. Pero mas gusto ko kasi pag ang babae ay bida. Ito, binigyan ako ng 4 na babae na parang talaga, my gosh, parang Sailor Moon, parang Powerpuff Girls, ganun ang peg. Na may mga powers, magkakapatid, ganyan. First na sa primetime, locally, na puro babae yung bida? No naman. Hindi. Always naman, di ba, na ang teleserye ay talagang female-centric. Yung main character mo ay babae. It's just that itong Enka, in all fairness, sa una niya, very yung hindi ma-romance. Kasi usually love team, usually nanay, although may nanay din dito. Pero yun nga, di ba, yung mga pangako sa'yo, mga sana ikaw na nga, yan. And then nagkaroon ng Darna na yun talaga, babaeng babae, di ba? So back to back pa, tas Encantadia, tas ang gaganda syempre ng mga costumes, ng mga kaharian. So parang,
this is something that we will watch. Kami naman ate ko, mahilig kami sa ganyan eh. Yung mga arte, yung mga damit, yung mga magaganda sila, yung mga ganda-ganda pero may powers, ganun. So, doon siguro, na parang umpisa pa, hindi na, syempre yung pilot, hindi ko naman masabi agad, fan ako agad, no? Pero na-hook na ako. Pero ang siguro naging fan ako, na masasabi ko na fan ako was, yung episode na lumaki na yung mga sangre. Tapos, maalala niyo to, na sa YouTube ito. Yung nagtataguan sila, tapos 'di ba, yung from bata, tapos Ganda ng transition nun. nagtago Ganda sa ng puno, transition paglabas malaki na, or kumuha ng flower, pagkita mo biglang si Kay na, si Karil na, yung ano, nandun sa camera, kumbaga nag-switch na malaki na. So, yun ang favorite namin na part. Kaya, parang doon pa lang, oy, ang cute-cute nila, it's so nice. Parang arte, di ba? It's so nice. Hindi naman ganun. Pero ibig sabihin, ganun yung thoughts namin nun. So, yun. Kaya naging kaya from then on, nasubaybayan na yung Encantadia. Tumatak din sa akin yun. Sobrang ganda ng transition na yun. Yung from bata, tapos naging matanda sila. Super cute nun. For that time, sa television, parang progress yun, di ba? Oo, pero hindi naman. I mean, hindi lang naman during that time siya maganda. Actually, pag tinitignan ko ngayon, sobrang cute. Parang wala pang nakakagawa nun. Even the 2016 remake, ang flat nga nung transformation, di ba yung nagtakbuhan lang sila tapos tumakas. Ito, ang cute-cute, yung parang binigyan mo ng emphasis yung character na like yung kay Danaya, very playful na tumatawa-tawa siya habang nagtatago, ganyan. Tapos si Pirena, nagagalit na lumabas na nga kayo, ganyan. Tapos si Amihan, arte-arte lang, ganyan. Tapos si Kay, si Karil, si Alena, ano yung ginawa niya? Yung kumuha siya ng flower. Tapos, di ba? So, parang doon pa lang gets mo na very romantic, ganyan. So, wala lang, cute-cute lang niya. Parang doon lumabas yung personalities ng mga sangre, may character. Okay. So, yun na. Dahil nag-umpisa na tayo sa mga pagbabalik tanaw sa mga eksena. So, sa iyo, Mart, ano yung mga parang maaalala mo, mga eksena or mga moments? Not necessarily eksena, pero mga moments, mga napansin mo sa Encantadia. Tinutumbo ko dito yung lagi mong kinikwento kasi sa akin tungkol sa mga brilyante. Kasi ako talaga, in fairness, nung ni-replay na lang sa YouTube, doon ka na lang siya na-realize. Okay, go. Aling brilyante yung mga ano pa? Oo, yung hindi pa sila nagfa-fly. Iba pa yung itsura. Oo, kasi yung part na binigay ni Perena kay Hagorn, yung brilyante, ano pa siya, as in handheld, as in hawak-hawak nila yung brilyante. Na parang nag-glow pa nga ata sila noon, yung brilyante ng apoy. Tapos, actually hindi malinaw sa akin kung paano yung transition na from hawak hanggang sa lumilipad na. Parang wala. Wala eh. Parang naging gano'n na lang siya. Lumilipad na lang. Parang nagkagano na lang siya. Parang, tsaka diba sabi mo dati, nasa pouch yan eh. Yung pilot. Diba parang nasa pouch yung brilyante. Nilabas ni Perena sa pouch yung brilyante ng apoy. Okay. Pero nung kinukuha ni Perena yung mga brilyante, I can't remember kung lumilipad sila. Mababalikan yan sa YouTube channel ng GMA. Pero check natin later. Pero ano pa yung mga naaalala mo na parang very distinct talaga na yon? Ako favorite ko kasi nasa Etheria eh. Alam mo yan. Mamaya na tayo pumunta dyan. Excited ka naman. Siyempre doon muna tayo sa kaumpisahan ng Encantadia or parang yun nga. As a kid, that time, ilang taon lang ba ako nun? 12 lang ako nung nag-premiere yung Encantadia. So naguluhan ako dun sa thought, yung concept ng yung nananaginip tapos nagkakaanak. Tapos magkapatid si Alena tsaka si Amihan tapos pareho silang nanaginip with Ibrahim. May ganun ba dun? Oo, kasi 'di ba una si Lira. Lira muna. So nanaginip si Amihan kay Ibrahim. So nagkaroon ng si Lira. Tapos si Khalil. Oo. Kay Alena tsaka kay Ibrahim. So naguluhan ako doon. Sabi ko, paano yun? Magpinsan sila na magkapatid. Tapos magkapatid din yun. Sobrang gulong-gulo ako nung bata ako. As a 12-year-old bata ka kid. nun. So, 12 years old ka nun. So, hindi mo pa gets na pwede siyang mangyari sa tunay na buhay. Maliban sa panaginip. Talaga, no? Kaloka. Pero, so sa panaginip, nakakaloka. Okay. Ako, ano ba?
marami akong naaalala, pero siguro dumiretso na sa mga favorites, no? Kasi, ang pinaka-amazed naman ako or pinagtatakhan ko rin, yung Arnis naman ni Danaya. Okay, so kung yan ang question mo, no? Ako ang question ko, bakit parang ang weak-weak naman ng ano niya, ng weapon? Kasi lahat sila espada. Yung, syempre pag inano mo, tegi yun agad, di ba? Pero yung parang pag ano, parang nakakamatay kaya yun. Tapos hanggang sa na-realize ko, in-emphasize siya with, yung di ba umiilaw yun kapag Umiilaw, inaano yes. niya ng yellow or ng brown. So, sabi ko, baka may powers din yung Arnis. Baka meron niyang extra strength. Pero nung una talaga, sobrang naano ko doon na bakit gano'n? Nakakalamang yung tatlo, espada, tapos yung kanya Arnis. Paano yun? Baka siya mamatay dito or ma-something, ganyan. Tapos alam mo, naalala ko pa, ito na, punta na tayo sa mga sangre kay Ate Shine. Sunshine Dizon, Isa Calzado, Karil, and Diana Zubiri. So kami, hindi ko kasi alam kung ano yung mga edad nila dati. So ang sinasabi namin, bakit ganon? Bakit si Ate Shine yung ate? Ba't si Sunshine yung ate? Tapos si Iza. So, parang dapat, parang di ba mas bata pa? Kasi syempre kilala natin si, Hi Ate Shine. Alam mo naman ako, favorite na kita TGIS pa lang. So, hindi naman TGIS pa lang. Ibig sabihin napapanood na kita. Anak ka rin Nina pala, hindi TGIS. So, syempre kilala natin siyang teen star, di ba? Tapos yun nga, first kontrabida role niya. Apparently, hindi pala niya first kontrabida role kasi in Ilam at saka sa Umulan Man o Umaraw, kontabida siya. Pero parang ito kasi yung pinomote na first na kontabida. Tsaka galing kasi siya sa Kung Mawawala Ka, di ba? Na syempre siya yung bida doon. Tapos parang nagulat ako na, bakit siya ginawang kontrabida? Bakit ganon? Tapos si Iza naman, kilala ko siya from Te Amo. So parang, bagay naman nga. Parang okay naman. And Nauna pala then, Te Amo? nauna yung Te 2003? Amo. 3 ba ang Te Ay, Amo? 2004 yata ang Te Amo. Tapos, si Karil naman, ang feeling namin kay Karil, siya talaga yung bunso, si Kay. So sabi namin, dapat siya yung bunso, ganyan. But si Diana, akala ko naman, kasi di ba si Diana, syempre, she was really popular during that time for her Yes. billboard or shoot ba yun with Yung sa FHM. Sa flyover. Skyway. Oo. Yun. So akala ko talagang so apparently, nalaman ko na si Diana pala ang bunso. Tapos, eto na lang, nung nag-shoot kami with Sangre, silang apat, nagulat ako to fan at si Kay pala pinakamatanda sa kanila. So, okay. So, all this time, medyo tama naman pala yung yung pagkakaayos-ayos ng mga edad. So, wala lang. Later na yung nagka-closure sa akin. Well, maliban din kay Diana, may nagsabi sa amin nung ate ko na, hindi, bata pa yan si Diana, parang ganun. So, yun. Yun yung mga una kong Tapos, syempre, ganda-ganda ako sa mga costume talaga. Pero, ang pinaka-concern ko nun, ang bigat-bigat-bigat ng headpiece ni Amihan, yung malaking ganun, yung parang feeling ko, parang matatanggal ang ulo niya. Ba't ganun? Parang Yung mga eksena naman. ganun. Na Nagawa ganun yung talaga? Oo. Oh my gosh, Especially yung grabe. paghihiga siya. Gumaganon. Oo. Oh my God. Parang ang bigat-bigat kasi, di ba? Tapos gustong-gusto ko yung kay Diana na yung may dahon-dahon. Pero parang sabi ko, feeling ko ang dumi-dumi nito. Tapos, well, maipasok na rin yung Etheria. Mas nagustuhan ko na yung costumes niya doon kasi di ba iniba? Yung costumes niya doon, nagkaroon ng modification. So parang, yun. Pero mamaya na natin yun puntahan. Tanong ako, kasi kanina sinabi mo yung mga weapon nila. Ano yung, kung magkakaroon ka ng weapon, ano yung favorite mo doon na magkakaroon ka? Alam mo, for some reason, di ba yung kay Diana yung nilait-lait ko na Arnis? Pero yun ang gusto ko. Alam mo kung bakit? May drumstick kami sa bahay. Akala ko dati yun lang yun. Actually, isa yun sa mga factors kung bakit parang ang feeling ko ay lugi si Danaya. Kasi, yun nga, dahil sabi ko, ay ganito lang yung niya. Meron tayo niya na. Yung pala drumstick pala yun. Iba pala yung sa drumstick. Pero nung later, parang doon ako natuwa-tuwa sa kanya kasi dahil nga may ganun kami. So ginaganon-ganon ko din. Yung parang nilalaro-laro ko. Pero siguro pinakagusto ko din yung espada ni Amihan. Kasi espada na yun eh. Kasi kunyari, yung kay Pirena, dalawa. So parang sa mo tatago yun, dalawa pa. Yung kay Alena naman ang haba-haba. So parang yung parang kay Amihan, at least isang ganun mo lang tapos na, di ba? Ganun lang. So parang gusto ko rin yung espada. Bakit ikaw? Ba't mo natanong yan? Ano bang sayo? Ako favorite ko kay Alena, yung mahaba. Kasi Hindi gusto ka ko yung sa mahaba. Charot! Kasi may nagsa-start siya sa sa mga
laban niya, may ginagawa siyang something na inaano-ano niya sa sa Trick. taas. Yes, may ginagawa siyang kung anong mga trick na ginagawa niya sa ere. Tapos ilalapag niya sa parang yung isang side nakalapag sa floor. Sa parang nakaganon siya. So, sobrang cool yun. So, yun yung for me. Pero, nung time ng Encantadia, meron kaming, yung PE namin, Arnis. Ay! So, Oh my God, so fun. Oh. So, saktong-sakto, I can still remember yung, kami nila Mayo nun, Arnis. So, nagaganon-ganon kami. Mayo is my elementary best friend. So, feeling niyo si Danaya kayo. Oo. Pero sa class nun, meron kaming characters talaga sa Encantadia. Ako si Khalil nung time na yun. Nagpanggap ka pa, Khalil pa? O sige. Ano yun? Kayo ba? Kayo ba nila Carol? Kayo nila ano? Ay, hindi pa kami classmates nun eh. Ang classmate ko niyan, si Avi. Abigail Custodio. Hi, Avi. Javi na siya ngayon. So, yun. Pero, yan talaga. Favorite, kami dalawa yung nag-uusap lagi. Kasi we were seatmates eh. Tapos apparently, we were both Encantadia fans. So, I remember, parang too early naman to discuss. Pero sige, dahil nandito na tayo. Remember, during ng kainitan ng Encantadia, ang Sterling Notebooks ay nag-release ng mga, ano niyan, anong tawag dito, mga merchandise, mga merch. So, I remember us buying notebooks na worth 50 pesos. Syempre, as grade 5 students, ang mahal na nung 50, di ba? 20 nga lang ba ako noon eh. So, talagang sinatsaga siya. So, wala lang. Parang naalala ko lang na mahilig kami talagang bumili ng ganun. Tapos, I remember sa meron akong bully na classmate. Hindi ko napapangalanan, pero okay na kami ngayon. Pero hindi na kasi kami naging classmate. Tapos, sila yan, yung mga sila, yung mga makukulit na boys. Sila yung kinakanta nila lagi yung tadhana, yung Encantadia theme song na parang ginagawa nila laging joke na joke. So, although joke yung pagkakakanta nila, pero you can say na, looking back na, grabe yung effect ng Enka, even sa mga boys talaga, na as in, yung mga rascal, yung mga yung mga makukulit na boys sa school, they knew about Encantadia. So parang nakakatuwa lang. Pero yun nga lang, doon ako medyo nakinayang na parang I do not have anyone na super ka-close na nag-watch ng Enka nun. Na parang I don't remember a classmate exchanging stories with except for Avi. So parang kami lang. Pero masaya kasi kami naman yung friends talaga ni Avi noon eh. So, nakakatuwa na at least yun yung pinag-uusapan namin. Pero kasi ang kabanding ko talaga sa Enka, yung ate ko talaga, si Shelly, ate Shelly. As in, kami talaga yung obsessed sa Enka. Anything and everything Enka. Na umabot yan sa hinahanap namin. May YouTube na ata noon, di ba? Nung grade 5 tayo. Grade 5 ako. Grade 6 ka na yan, no? Sorry. So, yun, alam ko sinesearch namin, tapos nag-surf kami sa internet talaga, looking for yung mga stories, ganyan. So, kaya paulit-ulit namin pinapanood yun yung transformation. Tapos diba yung tunang yun, yung tuwa kami doon, na parang ako, hanggang ngayon pag pinanonood ko yung kinikilabutan ako. Oh, and you're saying? Ano nga yung website dati ng GMA? IGMA.tv. Yun, may full episode noon before. Ay, talaga? Sila that time. Mm-hmm. So, minsan, doon ako nanonood. Tapos Windows Movie Player pa. Watching it sa IGMA.tv, yung mga clips, pero not the full episodes. Wow, I didn't know that. Doon ako nanonood. Tsaka, natuwa ako kasi, Windows Media Player pa. So, ang tagal mag-buffer. So, grabe din, no? Ang ganda, ang laki ng effect ng Enka that, it spawned a prequel and a sequel. Nakakatuwa na ganun siya kahit. Tsaka na natin pag-usapan yung mga super favorite na mga scenes kasi nga, yun nga, nagko-combine talaga na meron tayong favorite sa Etheria, sa Pero, siguro sa Enka, I can say na isa sa mga unforgettable ko na eksena, yung hinati ni Cassiopeia yung malaking brilyante na puti. Di ba malaking diamond yan? Tapos ginanon niya. Tapos paulit-ulit yan hanggang sa Etheria, hanggang sa Encantadia, Pag-ibig ng Wakas. Yan yung gamit na flashback.
Wala nang ibang clip. Puro yun na hinati. Yun lang daw yung na-shoot that Brilyante. time. Yun lang ang na-shoot ni Cassiopeia ni Cindy Corleto. Yun. At saka actually lahat ng scenes si Cassiopeia na aliw ako kasi nga tuwan-tuwa ako dun sa mag-enchant siya pag nagsasalita siya. Tapos pag Tagalog, yung may lumalabas sa ulo niya na something na parang yun dun siya nagsasalita. Wala lang, cute-cute lang. Alam mo yung ano, di ba? Yung nung elementary ako, meron si mommy, yung mga brilyante. Meron din kami niyan. Inask ko talaga siya. Sabi ko, bili ka ng blue, bili ka ng green, bili ka ng parang yellowish, bili ka ng red, tapos bili ka ng transparent. Yun na yung binili ng mami ko. So, kumpleto yun sa bahay. So, ginaganon-ganon ko yun bata ako. Sobrang unforgettable din sa akin. Wala. Kami late na kami yan eh. Late na kami nagkaroon ng mga gems na yan eh. Yung mga or parang Enka time pero naman yata. Papaswerte daw yun eh. Parang luck. Yeah, oo. Iba yung meaning niya dito sa earthly world. Pero sa Enka, siya ay makapangyarihan at kinokontrol niya ang mundo na Encantadia. So, yun na nga. Ewan ko kung ano, no? Ang tinong ba ng pagkaka-discuss natin? Okay. So, syempre ito, as always, no? Syempre yung napapanood natin yung mga Encantadia scenes, the series itself. And, you know, slowly we get to love the characters. So, ikaw, sino yung mga paborito mong characters sa Encantadia and bakit? I mean, given that you love the Sangres, you love Inang Reyna or kung sino man. Pero ikaw, sino yung mga, during that time, sino yung mga favorite mo? Well, favorite ko talaga si Amihan. No question. Amihan. Okay. Amihan, yes. Pero yung pagdating sa powers, mas gusto ko powers ni Perena. Sobrang powerful ng apoy. Pero yung character, si Amihan, since, though nung bata ako, feeling ko ang tanga-tanga niya. Kasi lagi siyang naluloko. Lagi siyang nabubudol. Di ba lagi siya din yung namatay? Tapos nawala yung mga ano niya, di ba? Lines. Sa kamay. Ayun, yun yung gusto ko kay Amihan lang. Though, ang tanga-tanga niya for me. Pero, grabe yung strength niya. Grabe yung kahit paulit-ulit siyang inaano. She keeps on forgiving. She keeps on like, matapang si Amihan eh. Matapang din naman yung tatlo. Pero yung sa dami ng pinagdaanan din ni Amihan, iba din yung nakuha niyang strength from that challenges. Kasi si Alena, nung nagka-problema siya, naging water lily lang siya. Alam mo yun? So, hindi niya napagdaanan everything. Si Danaya naman, ano ba? Ano bang problema ni Danaya? Hoy, maraming problema si Danaya. Okay. Mamaya pa ako sasagot, di ba? Huwag ko muna i-defend. Okay. Hindi, pwede mo naman i-defend. Pwede mo naman mag-rebuttal ka. Si Danaya, ano bang niyang problem? Yung napunta siya sa mundo ng mga tao. Well, kasi the biggest challenges that Danaya had, sa succeeding seasons na, Etheria and Encantadia, Pag-ibig Hanggang Wakas. So, mas doon na-define yung strength niya. But yes. I guess what I love about Danaya, yeah, she's my favorite. Kasi siya yung naghanap kay Lyra talaga, di ba? Nung napunta siya sa mundo ng mga tao. Talaga naging persistent siya to prove na, yun nga, na ito yung anak mo, kailangan mong ganyan. So, siya, yung very selfless na ginawa niya yun for Encantadia. Yung kasi, di ba, like, yung tatlo kasi, marami silang mga selfish reasons din eh. Pero ako talaga selfless ako doon sa part na yun. And then, syempre, yun dinay niya si Akil, ganyan. At saka, feeling ko, yun talaga yung catch ng attention. Yung, kaya naging very charming si Danaya, yung I love you. At saka, yung basta yung mga eksena nila ni Akil at saka ni Lyra. So, oo, parang yun talaga yun, I guess. Hindi yung bumuhay actually dun sa first book. For me, isa yun sa mga bumuhay. Pero na-appreciate ko si Danaya, yun nga, sa Pag-ibig Hanggang Wakas. At least nagkaroon siya ng sarili niyang spotlight moment sa mga yan. Sa book 3. Book 2 naman, okay din naman sa Etheria. Wala, may mga iba tayong favorite sa Etheria. Aminin mo na. Iba ang mga paborito natin siya. Kung mag-jump tayo sa Etheria. Mamaya na tayo dyan. Pero, yun. And aside from Danaya, siguro another favorite ko, syempre si Cassiopeia nga, kasi nga gustong-gusto ko nga yung niya. Tsaka, kaya very good sa 2016 na pinalakihan talaga yung character niya. I guess siguro na sound off din nila yun na ang ganda kasi nung character talaga. Kaya,
well, sa pag-ibig ang wakas pa ito mangyayari. Pero, nung namatay siya, talagang nasad ako kasi parang, my God, this is Cassiopeia. She's so lovable. Yung kahit anga-anga lang siya, yun, di ba, siya lang si Mata, ganun. Na parang, Nakakulong ka lang sa pero gubat. kasi, aside from, yun nga, na lovable siya. Ang ganda din kasi ng pagkaka-craft mismo sa character niya na siya yung Saiyans. Tapos dati pala siyang Reyna. Basta ang ganda ng journey ni Cassiopeia din. Kaya na-enjoy ko talaga. Tsaka yun nga, ang ganda ng attributes niya na nagsasalita ng enchan, nakakapagsalita sa isip na naririnig ng iba. Tsaka syempre si Imaw, cute-cute ni Imaw. Although dati takot ako sa kanya, tas buntis yung tita ko, sabi namin, huwag mong titignan si Imaw, parang awa mo na. Hindi naman din, pero ang cute na cute ako kay Imaw. Yan yung dream ko, yun na sana magkaroon ng Imaw doll, kasi gusto ko talaga siya. Parang nagkaroon. Promise. Parang hindi. Pero Because kung nagkaroon, after 2016 na. oo, pero mga ano yun, customized yun. Yung mga Customized. ipapagawa mo talaga. Pero kung email doll na merchandise, ay die, for sure meron ako niyan. Kasi cute talaga niya, favorite ko siya talaga. Anyway, yan Favorite lang. ko si Awu. Si Awu ang favorite ko kasi aso. Parang aso na malaki. Parang gano'n. Oo. Actually, yung cute din ni Awu. Ang ganda ng pagkakaan. Yan. May Awu ba sa 2016? Meron, walang diba? Awu sa 2016. Hinahanap ko rin yan. Walang Awu sa 2016. Yeah. Anyway, so of course, with the success of Encantadia, talon-talon na kami, no? Pero kasi ganito naman talaga tayo magkwentuhan, diba? Ganito tayo magkwentuhan about Encantadia. But anyway, so when we come back, eto na, we will go to our favorite. Tama, Mart, di ba? I will claim both of us. Yes. Talaga yung favorite chapter namin ng Encantadia talaga. As in this one. Ang Etheria, ang ikalimang kaharian ng Encantadia. So, we will continue to rewind, to look back at our favorite Encantadia memories here on Rewind and Throwback Podcast. Stay tuned and we'll have a very, very short commercial break. Catch the Pizarra Tales weekly as we tackle issues about education and share experiences about teaching. Hosted by James Australia, available on your favorite podcast platforms. Okay, so we are back here on Rewind, a throwback podcast where we reminisce, where we rewind to our favorite Encantadia memories with my best friend and my Encantadic friend. Yon, that's the term. I was looking for it kanina pa. My God, Encantadic. Talagang siya ang best Encantadic friend. Best friend ko na. Pagdating pa sa pagiging Encantadics kami rin, ang close si Mart. So hello Mart again. And super sakto because Avisala. Oh my God, dapat pala ganun yung intro natin kanina. Okay. So again, Avisala, everyone. Okay. So yun na nga. Going back to our, kanina, we were talking about our favorite Enka memories. The first Enka. And right now, ito na talaga, yung talagang naging favorite namin na part ng Encantadia. Ilang beses ko sinabi yung favorite, pero ito talaga yung parang feeling ko, dito ako gandang-ganda from visuals, to the trailer, to the story, to the characters, to the costumes. Mas gusto ko yung costumes dito eh. Ito ang prequel or kaya siya prequel because the events of this sequel ay galing sa past. So this is Etheria, ang ikalimang kaharian ng Encantadia. Na actually, alam mo, mali nga yung ikalimang kaharian eh. Kasi di ba ito ang parang capital of Encantadia. So technically, it was supposed to be bigger than Lirio. But anyway, so Etheria, nag-end ng Enka. Ako, matatandaan ko, sobrang lungkot ko nung nag-e-air ng teasers to end Encantadia. But I knew, for some reason, na hindi yun. Hindi yun. Kasi December yun eh. December, di ba, ang finale ng Enka 2005. But for some reason, parang hindi ako solved nung nag-teaser sila ng... So I knew na hindi pa doon magtatapos ang Encantadia. Kahit may teasers na. As in, we were guessing. Sabi ng ate ko, hindi, siguro baka yung ano lang yan. Yung Encantadia mismo, tapos mag-Mortal World. Sabi ko, edi naman na ng sense, di ba? Parang gano'n. Pero masad na kami noon. Nung parang patapos na nga siya, tapos nag-ere. And then, lo and behold, nag-ere ng teaser ng Etheria. Na parang, di ba meron ng mga ano yan, planting, na may mga tumutubo-tubo. Tapos may umiikot na yung medalyo. Ano yung tawag doon? Hindi. Yung parang siya, gong
Na kasi yun yung passageway to Etheria, di ba? To the past. Yun. So, yun. Tapos for some reason nga, akala ko si Tessie Thomas kasali doon. Hindi ko talaga alam kung bakit siya yung naisip ko. Basta siya yung naisip ko. But anyway, yun na. So, parang yun na nga, na nag-finale, na super nakakaiyak yung finale, na bigla naging reyna si Danaya, ganyan. Tapos, kung ano-ano nangyari. Biglang may Etheria, so yay. Tapos, akala ko wala na yung mga sangre. So, akala ko ang mga bida na doon was sila Francine Prieto, sila Alessandra. Because there were, di ba, malalaki ng, well, hindi super, pero parang na sila nun eh. Yung si Pauline Luna na bagong kapuso during that time. Nandun siya parang... Ito yung first project niya bago Itbulaga muna. And then, months later, sabay ito eh. Yung Etheria tsaka Now and Forever presents Agos. So yun yung first two projects ni Pauline. And tsaka my Guardian Abby. Wow, di ba? Alam na alam. Ay kasi favorite ko si Pauline natin nung bago siya lumipat. Sa ABS pa lang. Gusto ko na siya. So naging Etheria na. Tapos dito ang ganda-ganda din ng mga costumes nila. Pinaka-favorite kong costume syempre. Kay Francine, yung si Avria, yung headpiece niya talaga na basta ang ganda-ganda noon. Gustong-gusto ko yung warrior outfit ba niya o yung So, kasi hindi. Gusto ko din yung normal day outfit. Tama, warrior yun. Yung may headpiece siya. Si Andorra din, hindi kasi siya masyadong nag-warrior until yung dulo, di ba? So, ang ganda din ng warrior outfit niya. Tsaka kay Odessa din maganda. Pero kasi yung kay Odessa, parang yun na lagi yung suot nila sa Hera Ayega, di ba? Although meron siyang dress, pero mas madalas yun yung suot nila. Tapos yun yung ganda-ganda ko yung mga Hera. Akala ko talaga parang separate entity na yung Etheria. Kasi nga, meron din sila mga apat na di ba? Ano matawag dun? Heran. Hindi, pero yung Hera Ayega, Hera Andal, Hera Sensa, Hera Volo. May tawag yata dun eh. Pero basta yung mga places doon sa Enka. So sa una, kung hindi nyo alam, Lireo, Sapiro, Hathoria, and Adamia. Nakalimutan ko pa yung mga cute. Ikaw, kinakalimutan mo si Jopay. Si Jopay hindi. Gusto ko rin naman si Jopay. Pero kasi, hindi masyado nag-mark si Hovila sa akin. Pero naaliw ako na nandun si Jopay. Yung parang, something new. Kasi sasayaw siya. Parang ganon. Hindi ko siya kinalimutan. Yun nga lang, kasi kay Andorra tsaka kay Odessa, may faves din ako. Pero kay Hovila for some reason, well, gusto ko lang na sumasayaw-sayaw siya. Pero hindi kasi siya masyadong dun eh. Na-emphasize. Masyado. Wala nga siya masyadong backstory. Oo, di ba? Wala nga. Unlike na si Andorra, anak ni Tirso Cruz III. Tapos, may kapatid siya. Tama, di ba? Kapatid niya si, di ba? Si Paolo Paraiso. Si Arcray. Oo. Tapos, ang story nun, mas strong siya kaysa sa kapatid niya. Tapos, ayaw nung daddy niya, ayaw yung Tirso Cruz sa kanya. Kasi nga, dapat lalaki yung mangunguna. So, kailangan niyang may ganun siya. So, kailangan niyang patunayan sa dad niya and dun sa kung anong hera sila. Andal. Na dapat siya. Hindi yata Andal. But anyway. Basta kailangan niyang patunayan yung sarili niya na she's strong, na kaya niya. Oo. May ganun siyang dun, character. Okay. Hindi ko na matandaan. Yun. Si Avria lang kasi. At saka syempre the young Minea, young Rakim, and young Hagor. Tuwa ako doon si Ping Medina. Bago lang kasi si Ping yan diba? Tapos siya si Hagor. So parang naaliw ako na, from Pen Medina to Ping Medina. May anak pala si Pen Medina. Doon ko lang na-realize yun. Tapos yun nga, na ma-friends pala si Rakim, tsaka si Hagor. Basta ang ganda ng pagkakakraft din kasi no Etheria mismo. Tsaka very dark. Tsaka, eto na, yung dito na kasi bati-bati na syempre yung mga sangre, di ba? Tapos, eto na, alam na natin yung favorite na eksena sa Etheria. Hindi, iba yung sa'yo eh. Ano ba yung sa'yo? Yung sa akin, yung yung naglaban, yung mga Heran versus Sangre. Yung doon sa may, yung ganito ang orasan. That's episode 48. Oo, episode 48, correct. Yung akala nila mamamatay na sila. Oo. Akala nila mga Heran patay na sila. Oo. Tsaka yung ito na yung ating, meron ng mga brilyante ng panahon na ito. Ganyan. Yung tuwan-tuwa sila. Tapos, isa sila na, akong bahala sa kanya. Akin siya. Yung tas labanan, di ba? Tapos yung kay yung the best talaga yung kay Avria tsaka kay Danaya na Reyna, laban sa Reyna. Ganyan. O yung favorite mo? Favorite ko kasi, parang
episode 15 ata yung favorite ko. Kasi yung episode na yun yung nahuli sila, tapos kinulong sila. Tapos, ang challenge doon, kailangan mapatay ng mga Etherian yung mga sangre. Tapos, doon pala, may natatago pang power si Elena. Which is yung, may babanggitin siya eh. May something siya about, syempre diba yung power ni Elena sa voice. So, may sinabi lang siya or may kinanta lang siya. Tapos namatay lahat ng kalaban. Tapos gustong-gusto ko yung reaction ng lahat kasi nagulat sila. Ay, oo, correct. Naalala ko na yan. Doon nila pinatunayan na may power sila sa lahat. Na kailangan, na kabahan naman kayo. Ganun. Kasi Amiyan tinawag niya sino yung kambaldiwa niya? Ira, si Maggie Wilson. Ayun, si Maggie Wilson. Wala, super yung tuwa ako doon. Tapos dumating si Huvila. Diba? Dumating din si Andorra. Very powerful sa akin yung part na yun. Na kahit yung alam mo yung gusto mong patunayan pero alam mong hindi mo pa kaya. So, nag-back out sila. Daming alam. May mga ganun pa. Oo. May ganun pa akong realizations. No? Saan yan, di ba? Sa Andal? Yung ano nila? Yung malaking yung ganun. oval doon. Oo. My gosh. Grabe. Nakakatawa mag-flashback no Etheria. Tsaka ang ganda-ganda din kasi nung gininto ang orasan. Alam mo kung naglabas din ng merch yan? I would have bought that. Ang ganda niya kasi. So, natutuwa kasi meron kaming Monopoly ba? Or, Scrabble. So, yung time na di ba? Yun, tuwan-tuwa ako na, uy, ginto ang orasan. But it's not ginto. Ganun yung Basta at least may ganun, di ba? May ganun, oo. Oo, parang wala lang. Naaliw ako. Wait, sinong favorite character mo sa Etheria? Sa Etheria? Si Avria nga. Avria. Kasi very strong eh. Walang power si Avria, no? I mean, wala siyang specific power na pinakita doon. Oo, actually, lang. Parang pinamanahan lang siya ni Ether or something. Parang may black power lang. Oo. Yeah, oo nga. Ano ba yan? Ang weak ko pala. Yung walang powers pa yung pinili ko. Pero kasi, power si Odessa eh. Pero si Odessa din, gusto ko. Kasi yun nga, kakaiba din siya dahil bow ang niya, diba? Tapos, favorite ko kasi si Pauline nun. But, dahil naiinis ako sa kanya kasi nga siya, yung parang yung conflict kasi kay Ibrahim tsaka kay Alena. Masyado yung pinupush sa sarili niya. Oo, so parang ko doon na, ano ba itong babaeng to? Ahas, ganyan. Well, pero alam niya di ba? Parang later on, nalaman niya. Nalaman niya. Oo, kasi so, gusto pero niya yun nga. Noong time na Oo, push pa rin kasi siya. Siya kay Ibrahim eh. Anyway, so yun. Friends niya yung mga sangre. Di ba siya yung nagligtas dun sa 4? Oo. Hindi kasi nga si Odessa nga yung mabait sa kanila eh. Tsaka si Cassiopeia Cassiopeia na rin. Empress as Cassiopeia. Naaliw ako kay Empress. Hindi. Natuwa lang. Actually, doon ako natuwa. Yung nagkaroon ng younger versions. Yung mga characters like si Cassiopeia, tapos si yung daddy ni Akil, di ba? Si Amaro. Tapos aliw din ako na si Banak at saka si Nakba ay mga totoong tao. Totoong tao. Like, sila, hindi sila creatures. Like, si Rainier at saka si Pecto, di ba? Pero, pag na-realize mo ngayon, alam mo, feeling ko, na lang yun eh. Charot-charot na lang. Kasi, di ba pangalan, Banak tsaka Nakba? Banak-Nakba. Sorry. Banak-Nakba, di ba? So, parang, at least pinakita kung paano sila. Ano ba yan? So, parang alam mo na nung una ay creatures lang talaga to. Kasi, yung pangalan ganun. Siyempre, aliw din ako kay Aijen. Ang tatay ni Imaw. Cute din. Tatay ba ni Imaw? O hindi ba parang nuno? Nununuan ni Imaw yun? Tatay niya? Hindi naman nagkaroon ng ibang Imaw eh. Sabagay. Ang pinaka nakakatawa ko dyan, si Alfred Vargas. Siya din gumanap. Oo. As his dad. Si Amaro. Tapos si Akil, si BJ Forbes. Yes. Kaya nga nakakaaliw kasi sa 2016, di ba, si lang yan eh, si Alfred lang ang nakagawa niyan eh, na the character that he portrayed in the original version is siya pa rin sa 2016, si Amaro. Ako, favorite character ko sa Etheria, si Andorra. Kasama mo kanina, bentang-benta ka nga kay Andorra. Ay, oo nga. Hindi, gusto ko bentang-benta mo si Andorra. Gusto ko yung power siya. Tsaka parang telekinesis ba siya? Kasi di ba, pag ginanon niya, well, hindi pero hindi yata, telekinesis nga ba? Pero kasi sa tao niya yan nagagawa eh. I mean, sa sa tao. Oo eh. So, diba? Kung anong ginagawa mo, kaya niyang itigil yun.
Yes. Or whatever. Pero okay din naman yung kay Huvila since time. Oo, tsaka ang bilis niya talaga, di ba? Pero grabe, na-imagine mo ang haba na ng diskusyon natin. 2005 version pa lang 2005 ito. pa lang pala. At meron pang Encantadia, Pag-ibig Hanggang Wakas na yun nga. As I was saying earlier, had the best first episode among the first episodes of all Encantadia versions. Kasi, in fairness, binida naman yan nila Direct Mark, diba, na talagang they used film cameras. It was the first teleserye or first TV show that used film cameras. Tapos, ang ganda-ganda kasi nung yun, diba, yung isa-isa sila ng challenge na pinuntahan. Tapos, ang ganda-ganda ng production value nun. Parang, ang bongga. Oh. Tsaka yung teaser, sobrang kinilabutan ako nun nung pinalabas yung teaser nun. So scoring pa lang, Diba? Tsaka editing, tapos, yung production nga, ang ganda. Tapos, hindi naman. So, yung pilot episode na yun, same vibe. Kinilabutan din ako sa pilot episode. Kasi sobrang ganda. Iba. In fairness naman, tsaka nakakatawa yung bumalik si Don Zulveta na apparently hindi pala siya talaga si Don. Yes. Tapos si Cassandra. Tapos, basta ang ganda nung actually creative nung pagkakagawa ng Encantadia. Tsaka ang ganda na yung pinoint out nila na hindi nila kayang kalabanin yung sarili nilang element. Correct, yes. Kasi yun ang theme doon sa na, wait, mali tayo. Palit tayo. Ganyan. Ganon, di ba? Parang nag-usap siya, hindi tayo dapat nandito. Ganon. Nalala ko si Amihan ni Ola nagsabi yan. Parang hindi tayo dapat dito. Ganyan. Tapos nagpalit-palit sila. Ang galing din naman. Pareho din. Pinaka nahirapan ako doon na challenge yung kay Danaya. Ano ba kay Danaya Danaya? na naging amihan. Kasi paano mo gagalawin yung rocks? Tapos yung bata hindi makahinga. Hindi makahinga yung mga bata. Oo, correct. Naalala ko yun. Pero ang galing din na parang nagkaroon siya ng process na unang nakita ni Danaya. Naging animal siya. Pumunta siya doon to check kung ano nangyari inside. Tapos lumabas siya. Tapos si Amihan naman, binigyan ng hangin yung mga nasa loob. Ano ba yan? Ba't kinikilig ako doon sa memory na yun? Wala lang, ang cute-cute nila kasi. Nakakatuwa talaga sila. Para talaga sila mga Sailor Moon. Pero kasi, dyan sa Encantadia Pag-ibig Hanggang Wakas, yan na yung medyo parang nag-wane na yung interest ko. Dahil nagsimula talaga yan nung namatay si Cassiopeia at si Evades. Kasi it was really unexpected na parang bakit tinanggal nyo sila? I remember nung pinanood ko yan, hindi pa ako makapaniwala nung una. Mag-isa lang ako sa kwarto. Tapos parang, my God, ano ba yan? Ang stressful naman ito. Talagang pareho silang namatay. Merong naka-hoodie. Tapos sumaksa kay Cassiopeia at kay Evades. Na hindi ko alam kung si Arcray nga ba? Arcray yun. Kasi bumalik si Arcray sa present time. Correct. Na siya din ang kumuha kay Cassandra. Medyo hindi lang clear sa akin kung paano nangyari yun. Balikan na lang natin. Kung paano siya nakatakas, tapos paano siya pinadala ni Ether. Pero may ganyan, alam ko may explanation yun Kasi parang may flashback yun na, alam ko may ganun. But anyway, yun. So, tapos, na-stress din ako nung nagkapalit si Avria, tsaka si Danaya. Yan din. Ang ganda nun, pero na-stress ako talaga sa kanya. So parang, ano nangyayari? Ba't nagkaganito? Ang okay na. Tapos, gusto ko din yung hinarap na nila, yung nag-toast-toast na sila, tapos diba sinunog ni Pirena si Andorra, tsaka si Huvila. Aliw na aliw talaga ako dyan Yan ang favorite scene ko dyan sa Encantadia Pag-ibig Hanggang Wakas. Same tayo ng favorite sa Pag-ibig Hanggang Wakas. Kasi parang, kaya naman pala ni Pirena lahat. Oo, diba? Pwede naman pala yun Kasi doon napatunayan na kung gaano yung powers ni Pirena. Oo. Saka wala. Kasi sobrang talino ni Pirena dito, di ba? Nagpanggap pa siya na kaya siyang anuhin ni Andorra. Di ba? Ay, correct. Oo, na di ba kasi sinisiraan, ganyan. Oo. Yes, correct. Actually, si Pirena bongga siya dito. Siya ni Alena. Sinagip siya ni Alena. Yun naman ang maganda dito sa Pag-ibig Hanggang Wakas since kasi mag-ano na sila, kumbaga magkakabati na sila. So tulungan na talaga sila, di ba? Na mapipreempt Pero yan ang hinahanap ko sa 2016 version. Although marami rin naman pagtutulungan doon yung magkakapatid. Pero parang iba lang talaga yung bond dito sa sa original. Mas parang family lang ang cute nila.
Anyway, so yun. Pero of course, ang pinakamatindi talaga, syempre yung nag-end na yung Enka, di ba? Na lumabas si Precious Lara kay Gaman. Naaliw ako doon. Gulat ako doon. Di ba? Pinakita ba na namatay si Lira doon? Pinakita, Hindi di ba? namatay. Ay, hindi naman namatay pinakita. si Lira. Ano siya? Bumalik sila sa mundo ng mga tao, si Cassandra tsaka si Lira. Kasi nga, dahil namatay si Lira. Hindi. Sa ano siya namatay? Sa Enka 2005 siya namatay. Kasi di ba namatay na si Anthony. Tapos na-realize na hindi siya kailangan niyang bumalik sa at hinahanap siya ni Cassandra at kailangan niya iligtas sa mga tsahin niya, mga ashti niya. Tapos, nung dulo, parang dahil nagkakagulo na ulit, buhay na si Hagorn, magkasabot na si Hagorn, tsaka si Ether, si Avria. So, ang ginawa na ni Amihan ay pinabalik si Lyra kasama si Cassandra sa mundo ng mga tao. Tapos, dun sa finale, si Cassandra ay bumalik sa Encantadia. Tapos sinabi niya na, si Lyra ganun pa rin po ang inay. Parehong-pareho pa rin ng kanyang itsura. Kemi-kemi. Tapos kakapanalo niya lang dun ng Miss International. Kaya nakakaaliw na, Precious Lara is here. Oo, kasi nasa GMA pa yung binibining Pilipinas nun. Si Marky Shelo tsaka si Jackie Rice. Ang natuwa ako yung si Jackie Rice, si Armea, di ba namatay ka na si Alena doon sa bago mag-ending. Tapos yung huling laban, siya na yung may suot ng costume ni Alena. Ayoko nung character ni Jackie Rice. Wala naman din masyadong kemi talaga. Actually, isa yun sa mga kina-turn off ko, yung nakidnap siya, lumaki siya sa mga Punjabo eh. Oo, parang saan galing sila Punjabo eh. Walang dating. Tapos nagkaroon ng JR Amihan. Yun, parang sino ka? Si Azulan. Bakit si ginawa rin naman yan sa 2016 na ang difference? Pero Azulan and Perena. Pero wala lang, weird lang. At least si Marky Shelo, okay yung character niya. As in, si nakita Arman. Mo na may bearing yung character ni Arman. Siyempre, Ultimate Soul Survivor ng Starshock Season 3. Yes, sumalangit nawa. Yeah, bless his soul. Yan, okay. So, yun na ang Encantadia 2005. So, 10 years later, ang alam ko... 11. Well, 2005 kasi... 2015 kasi yung announcement ng remake. So, actually, 9 years. 9 years after the finale, it was announced na merong 2016 remake. Ay, magkakaroon ng remake in 2016. So, ikaw ba na-excite ka? Actually, hindi ako umasa nun masyado. Kasi umasa ako noong 2010. Oo nga pala. Doon ako mas umasa. May Encantadia 2010 pa, the second saga. Correct. Yes. Na ang daming chismis, si Sheena Halili daw ang bida, ganyan. Alala ko yun eh. Yung anak daw siya ni Cassandra, ganyan. Basta ang daming pautot ng mga na nag-edit sa Wikipedia, hindi mo alam kung totoo eh. Yes. So wala, nung nakita ko yung 2015, parang baka mangyari din sa 2010 yun. Actually, ako din, yan yung first reaction ko. Pero super ginatasan namin kasi syempre nag-work na ako noon and naman. So, doon parang parang gumawa na kami, nagpa-excite na talaga. So sabi ko, sana tuloy naman na to, no? And in all fairness naman, na-push nila. Talaga nagkaroon ng mga developments. Kung paano yung Voltes 5 ngayon, di ba? Yung paisa-isa ng release, ng drawing, na ganito yung sketch, ganyan. Hanggang sa in-announce na si Glyza, Kylie, you were there, Gabby, no? Nandun ka nung press con, di ba? Oo, mamaya na yan. Okay. Pero, excited ka eh. Basta na-announce na yun na si Gabby and si Sanya. Tapos, for some reason, galing ako ng ibang press con ni Derek. Tapos, inaya ako nila Lendel sa GMA. Na, kasi may press con pang kasunod, yung once again nila Janine and ni Aljor. Tapos, biglang nandun pala si ang creator ng Enka, si Suzette Doctolero. So, oh my gosh, this is the perfect chance. Makakauna ako. Kailangan machika si Miss Suzette na, hey, you have a remake. Ganyan. So, in fairness naman, na-achieve naman na sabi ko, nagka-output pa ako dito. Ang bongga ng output. Dinisclose niya that time, no? Chinika na niya. Hindi, na yan announced na. So, parang chinika na niya kung ano yung mga mangyayari ng konti, kung ano yung dapat i-expect na. Ang sabi nga niya talaga is, may mga makikita kayo from Enka 2005, pero ibang-iba pa rin kahit na remake siya. And true enough, ang dami naman niyang naging difference talaga pa rin, di ba? Tapos, yun na, hanggang sa nag-press con na. Pero ikaw muna, yun nga,
Sinabi mo na pala, sorry. Then cut to press con. Hindi ako dapat a-attend ng press con. Actually, medyo malungkot ako nun, pero sabi ko, okay lang. Hanggang sa, for some reason, ako na yung umattend. Ito na, parang nag-full circle yung ano ko. Pag fan ng Enka, nakakaloka. Kausap kita nito di ba? Nagsisend ka sa akin ng clip. Sabi ko, Oo, send hindi, naman ako. tapos, nagpe-Facebook live. Si Miss Josie noon, siya yung nagpe-Facebook live, tapos naka-tune in ka. Yes. Ako, picture-picture. Tapos, maya-maya, nung parang ini-introduce na isa-isa yung cast sa stage, lumalabas sila, ganyan. Tapos pinatutugtog yung theme song. Ang lola mo, naiiyak-iyak. Naiiyak-iyak. Parang natitiri ay ako. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko talaga alam. Parang kinilabutan lang ako. Tapos parang natiri ay ako na. Oh my God, this is, Enka, grabe. Yung ganda, tas naka-costume sila noon. No, panalo talaga yun, yung naka-costume. Sabi ko. Tas, kay Rochelle yata yun, kasi si Rochelle, di ba si Agan eh. Agan parang, siya yung in-interview ko noon, tas tinignan ko, itim talaga yung lips mo, no? Parang ginano ko, tas sinawakawakan ko yata yung costume niya, parang ganun. Basta, yung amazed na amazed, nakakatawa. Tas, pa niyan eh, ang friendly ko niyan noon, si Gabby, tsaka si Roro eh. Tapos sila din yung in-interview ko. Tapos wala, aliw na aliw ako. Si Roro nun suot ni Ibrahim. Ang costume lang naman kasi ni Ibaro nun dati, di ba? Yung lang. Yung brown lang na sleeveless. Brown. Tapos, tama ba si Gabi yata? Naka-warrior sila. Naka-warrior sila nun. Yes. Hindi lang naka-warrior nun. Si Kate, si Mikey. Silang dalawa. Ang suot nila nun yung dress nila. Wala, naiyak talaga ako nun. Kakatawa, di ba? Naalala mo yung panic natin, nilabas yung teaser. Ay, oo. The very, very first teaser. Yes. Yung ang background music pa ay yung original na tadhana. Original. Tapos alam mo naman, diba, nung mga time na yun, very low-key fan of Encantadia. Oo, hindi ka pa nagladadlad bilang fan. Tapos sabi ko sa'yo nun, nanampake. Kailangan ko i-post to. Ganun ako ka-excited nun. So parang bala kayo dyan. Fan ako na Encantadia. Avisala. Ganun. Pero yun nga, syempre kasi, in the beginning, you wouldn't talaga na parang, ay, remake, ay, ganito. Tapos yun nga, di ba, syempre si Gabi noon, si Sanya, hindi pa sila sikat at that time eh. Pero ang galing nga, alam mo, sobrang tama yung nila, no? Yung, decision. How do you call this? Bukod sa decision, tama yung intention na magpasikat. Kasi, ibig sabihin, ganun kagaling yung Enka na, yun nga, kayang-kaya magpasikat ng mga bagong artista talaga. And, that's what happened in 2016. But, anyway, ang mga favorite moments mo sa 2016 version? Madami. Oo, pero I remember lang, kailangan ko palang i-mention to. Sabay pala natin pinanood yung pilot. After work. Pumunta ako sa bahay. Hindi! Nag-work from home ako noon. May work from home na noong time na yun. Tapos, doon ako sa bahay mo nag-work. Tapos, naalala ko, ginaganon mo na ako after nung patapos yung 24 oras. Anong ginaganon? I-describe mo, hindi nila narinig yan. Kinukurot mo na ako. Kasi ganun ka naka-excited. Tapos parang hindi ka na mapakali. Talaga? Excited ako noon. Kasi, napanood ko na yung pilot eh. Kasi di ba sa press con, nagkaroon ng sa TV kasi. Screen. Iba hindi ko alam kung baka siguro dahil sa TV, yung may logo ng GMA, may parental guidance. Ano mo yun? Oo, syempre iba pa rin nga eh. Samantalang, ang pinapakita pa lang tubig. Parang drone shot. Tapos names, di ba? Ang haba ng intro nun eh. All throughout that intro, kinukulot mo lang ako. Diba? Hindi ko na matandaan. Pero, so excited pa rin pala ako noon. Tapos ako, tweet lang ata ako ng tweet nun. Parang gano'n. Plan din natin dapat yung finale nun, di ba? Manonood tayo together. Yes, pero kasi may inattendan din akong Pero nakanood ka eh. Nakanood ako, pero ayoko na i-disclose kung paano ako napanood dito. Basta nakinood ka, tapos mini-message mo ko na, hoy, may book to. Sabi ko, paano magkakabook to? Kasi nga, cliffhanger pala yung finale. Si yung si Ice Queen. Twin ba ni Cassiopeia? Hindi, kapatid lang. Hindi naman sinabing twin. Pero kamukha niya rin kasi, di ba? Natupad na rin ang pangarap mo maging bathala, ang aking kapatid. Yun ang sabi niya eh. Ganun na ganun kung paano ko sinabi. Kasi may mga post din siya doon. Oo, di ba? Ganun yun.
Pero kasama kaya si Ice Queen sa Sangre? Ayan ang hindi ko alam. But, Di ba? Parang Teka, curious bago na tayo ako. pumunta dyan, doon na muna tayo sa Favorite? Oo, ano ang favorite parts mo ng 2016? Not necessarily scenes, but yeah, scenes din. Or basta yung mga Parts. storya, plotline. Ako until now kasi binabalikan ko pa rin sa YouTube since itong generation na to is nandun na yung mga full episodes. Ang binabalikan ko, number 1, yung nagkasama-sama na yung 4. Pero ito na yung mamamatay si Amihan eh. Oo. Ako din yan ang gustong-gusto ko dyan. Favorite ko yung isa-isa silang nagtaas ng kamay tapos nandun yung powers nila. Pero si Perena, wala sa kanya yung brilyante that time. Pero merong power na binigay sa kanya si Ether. So, at least red pa din yung power niya nung time na yun. So, wala lang. Ang saya lang kasi sobrang bihira nung 2016 version na magsama-sama sila. Oo, alam mo, diyan ako nalungkot sa 2016 version kasi ang short ng time na magkakabati sila. Magkakabati sila, pare-pareho sila ng love. Kasi noong 2005, ang daming scenes na sabay-sabay silang nag-angat ng brilyante, sabay-sabay silang nag-transform. Kasi nga, nagkaroon ng Etheria at saka pag-ibig ng wakas. Yes. Ito kasi, di ba yung unang transformation pa nila, magkakaaway pa sila. Aside dun sa episode na yon, ang isang episode na binabalikan ko, actually hindi episode, scene, yung nag-sanib puwersa si Danaya tsaka si Lila Sari. Tapos yung paglabas si Danaya 2005, di ba? Tapos ang tinugtog ng time na yun, yung original Encantadia theme song. So, taas balahibo ko dun. Oo. Oh my God, panoorin ko nga ulit yan. Ito ang favorite part ko. Kasi gusto ko din yung may Avrian eh. Kasi ang cute din ni Yula Valdez as Avria. Okay lang. Talaga? Hindi. Gusto ko si Miss Yula sa Avria. Niya for the cast. Ang ko lang, hindi kasi masyadong, basta for some reason, hindi ako nagandahan sa Etheria dito. Yung parang wala hindi lang. Hindi naman talaga. Wala lang. Gusto ko lang yung character. Gusto ko lang kung paano nag-portray si Miss Yula Valdez na Pero gusto ko yung eksena dyan ni yung pumunta nga sila sa Etheria, si Danaya tsaka si Pirena. Tapos, yung parang kinontrol ni Avria ba? Si Avria ba nag-control ng isip nila? Parang ganon. Tapos silang dalawa yung nagpupugan. Oo. Tapos na-realize sila na yung sakit-sakit na mga katawan nila. Tapos si Danaya parang nag-sorry. Tapos ang sinagot lang ni Pirena, war ka. Yung parang bruha kasi, di ba? Yung parang literal lang natin na pag tayo nagkaanuan, tapos visit ka. Yung parang gano'n. Yung parang, kaya ako naaliw doon. Yung parang ang cute lang nila. Na, ganito pala sa Encantadia pagka nagkaasaran. Meron din ako isang favorite part. Si Cassiopeia naman to versus Avria. Ano din siya? Parang ginaya niya din si Avria. Ay, si Cassiopeia. Or si Danaya. Basta doon nila inulit yung Danaya, Avria, nagkapalit. Oo. Meron nga. Nangyari sa pagpapalit na yun, nakuha ni Avria yung brilyante din. So, hawak niya nung time na yun ng brilyante ng hangin, brilyante ng lupa, at saka yung ikalimang brilyante. Diwa. Anong tawag doon? Ayun, brilyante ng diwa. Panoorin mo yun. Panoorin mo sa YouTube yun. Yung kung paano nakuha ni Cassiopeia yung brilyante kay Avria. Super, super nice yun. Parang doon pinakita talaga na siya talaga yung totoong may-ari ng brilyante at siya ang unang reyna ng Lireo. Okay. Sige nga. Basta panoorin mo yun. Okay. Ako, nag-iisip tuloy ako ng favorite part. Pero kasi yun na rin yung gusto ko talaga. Yung silang 4. Yung nagsama-sama sila. Tapos, di ba, grabe, sobrang heartbroken tayo kay Amihan doon. Naaalis siya. Parang, di ba? Bakit? Ganyan. Magkakausap pa tayo na nila, Oo. Nila Yish. Parang, talaga ba? Bakit? Pero alam mo, for me it helped a little. Kasi, yun yung mga parts na, for me lang, personally lang, kasi yun yung mga parts na nag-wane na yung interest ko dun sa Enka. Like, of course, we are all busy with work and life and whatnot. Pero, nung dumating ulit yun, doon na ulit na, syempre kailangan ko na ulit tutukan yung Enka, ganyan. Tapos parang, doon na naman ang balik yung interest ko. Although, feeling ko lang masyadong, kunyari, ang early kasi na naging reyna si Danaya, ganyan. Yes. Tapos, di ba hindi siya masaya kasi syempre buhay pa si Akil, ganyan. Masaya yung mga ganon. So, parang naano ko doon. At saka, ang daming characters dito
kasi sa 2016 version. Kaya hindi tuloy ako makaisip. Yung parang ang daming ganap. Pero ang isa ko pang favorite, yung bumalik si Marian, tapos si Marian as inang Reynang Minea. Tapos, yung 'di ba yung na-realize na niya na under lang siya ng spell ni Avria or Yes, something, or anak ni niya pala Ether. yun. Tapos mga anak pala niya yun. Tapos yung sarili niya yung ginanon niya, di ba? Parang pinatay niya. Tapos naiiyak ako doon sa part na yung kausap na yung tatlo niyang anak, tapos yung hingi ng tawad si Pirena, ganyan. Yan din, yan yung isa sa mga lagi kong inuulit na mga scenes sa YouTube pagka nanonood ako. And of course, in fairness, ang ganda ng ending ng Encantadia 2016, 2017. Gusto ko ending nila. Yung, kala mo may surprise na babalik, di ba? Tapos biglang yung pala, nagsanib sa silang tatlo. Yun nga lang, nahinaan lang ako dun sa part na hindi sila yung nakatalo kay Ether. Si Emre. Si Emre pa rin. Parang nasayangan lang ako na pagkatapos ng lahat ng power, tapos biglang isang ganun lang pala ni Emre, magiging ahas na si Emre naman kaya mo naman parang pala kaya naman pala Ganun lang. Pero gusto ko yung nangyari yun nga, yung naging ahas na lang si Ether, tapos kinadidirihan siya, ganyan. Yung parang hindi siya pinatay, pero parang siyang pinarusahan, ganyan. Di ba meron pa yan yung si Vishka, bumalik din siya sa finale, di ba? Yung yung sa Game of Thrones. Game of Thrones. Yes. Sila. Nakalimutan ko na, basta yung actor sa Game of Thrones. Tapos sila Kim din, nandun. Tapos si Joros. Sino ang character ni Joros doon? Pero actually, ang ganda nung yung Sarkozy. Wala lang, doon ko lang ulit nakita na ang creative nila kasi ang dami na naman nilang na-introduce na bagong element. Na, my gosh, dahil lang namatay, kailangan umalis ni Kylie sa show. Ang daming nangyari na naman na daming nanganak. Ang nanghinaya lang ako sa ending ng Enka 2016. Kasi gusto ko yung nangyari. Tweet ko to nabasa pa nga to ni Kumars, Angelo De Leon, kasi kasama siya sa Enka, di ba? Tapos parang tweet ko si Miss Suzette na, sana ang ending din ng Enka 2016 yung magpa-flashback lahat ng muka ng mga characters. Yun, kasi yun yung gusto ko dun sa original version. Originally. Tapos, yung sa original na yun, parang na yung binilang talaga isa-isa yun. Kung sinong characters, kung ilan yung characters. Oo. So, ilan? Sorry. Naalala pa? Ang tagal inisip. Alam ko, lagpas 100 din Balikan ko lang yung sinabi mo kanina about dun sa scene ni Marian, yung ginawa niyang puno yung sarili niya. Na dun ko nakita kung gaano kagaling na actress si Marian Rivera. As in, dun ko siya lalong na-appreciate. Kasi first time ko, hindi naman first time na nanood ako ng Encantadia tapos naiyak ako. Naiyak din naman ako na namatay si Kylie dun sa... Ako kasi hindi Kasi nag-work ako niyan, kailangan ko isulat yung kanyang death. So, more than Pero malungkot ako noon Like, devastated. Sad siya. Ang sad nung episode na yun. But anyway. So, yun, going back, ang galing ni Marian Rivera doon. Tapos, ramdam mo na hindi magkakaedad, hindi kaedad ni Glyza si Marian doon. As in, ramdam mo yung may chemistry sila as magnanay. Oo, correct. Ang galing. Sobrang galing nun. Galing nung scene na yun. I love it. Buti na lang, hindi natuloy si Glyza sa hindi natuloy si Marian sa The Rich Man's Daughter. Kasi baka iba ang tingin pag biglang anak niya si Glyza. Okay na yung Temptation of Wife. At least parang magkaribal lang yun Ganun. Pero ito kasi parang magnanay, di ba? At saka yun magjowa. Pero ang galing. Ang galing na na-workout nila yun. Di ba? Galing. Okay, so this is the question, the $1 million question, the hardest question, the question that needs an explanation and not only an answer. Kung mamimili ka ng mas maganda, Encantadia 2005 or Encantadia 2016? Sa'yo na, mauna ka nang magbigay niyan. Mauna ka nang mahirapan. Iba kasi yung pag sinabi mong Encantadia 2005, iba din yung dating sa akin. Pag sinabi mong Encantadia 2016, iba din yung dating. Lahat naman tayo, gano'n. Yun nga, parang in general, as a fan of Encantadia, it's a very, very hard question. Pero, masasagot ko na siya. Yung 2005 kasi, kaya ko siya gusto kasi sobrang nostalgia niya for me. Iba, parang it brings back your childhood. Kaya ako siya gusto. Pero in terms of favorite, gusto ko si Encat 2005. I love it. Pero in 2016 kasi, yung mga loopholes ng 2005, nasagot ni 2016. Kaya ako siya na-appreciate more. And, well, iba naman kasi talaga ng 2005, yung visuals, yung effects. In terms of naman kasi, yung execution, yung acting, mas gusto ko yung 2005.
Actually, balance eh. Yung 2016 kasi mas gusto ko naman yung fight scenes. Kasi to the next level yung fight scene dun eh. Si Enka 2005 parang, alam mo yun, parang Oo. hindi siya hardcore fight. Kumbaga alam mong may choreography silang ginagawa. Pero ang galing nila. Especially sila Sunshine na hindi dancer. Si 2016, nag-acrobatic si Kylie, dancer si Sanya, alam mo yun. Dancer si Glyza, si Gabby. So, alam mo yun, grabe yung fight scene. Grabe din yung execution. Na-execute na mabuti ni Ate Shine yung ika-6 na utos na mga fight scenes eh. Kasi galing yan sa training niya ng Enka 2005 eh. But anyway, ako, dapat pala na nasagot ko ba? Nasagot mo naman. Oo, okay lang din naman yan. Kasi ganyan lang din naman din yung sagot ko. Yun nga kaya nga dapat nauna na pala ako eh. Kasi ako lagi nagsasabi sa'yo yan eh, na mas maganda yung 2016 in terms of story. Kasi nga, mas kabit-kabit na. But you know what? I realized just now, nahirapan din ako sa 2016 eh. Kasi ang daming characters. Ang daming kwento. Ang daming, basta ang daming kwento. Like, nagkaroon pa nga pala ng mga Batalumang Halia. Ganyan. Batalong ba si Halia? Yes. Siya yung nasa moon, di ba? Si Valin yan eh, oo. Si Valin, yes. Tapos yung grupo nila Murin Larrazabal, na doon ang galing si Lila Sari. Ano pangalan doon? Basta, Carcero ba? Something like that. Win-Win Marquez, di ba? Oo, yung mga... Pero kasi, in fairness pa rin, kahit may mga ganon, masasabi ko, mas maganda nga ang kwento talaga ng 2016. Although, 2005 kasi, syempre yun yung 2005 yun eh. Kumbaga it fits naman the era that kung saan, kailan sila pinalabas. Ang lang, at least yun nga, correct ka kasi dun eh. Ako nga nagsasabi niyan lagi eh. Ginaya mo lang eh. Charot. Na yun nga, naitahi naman ng maayos sa Enka 2016 yung mga hinahanap mo sa Enka 2005. Like, kunyari, di ba sa Enka 2005, bigla na lang namatay si Minea na parang bigla na lang siya susunduin sa Devas. At least dun sa 2016, it made sense na someone killed her. Di ba? Yes. Parang ganon. So, hindi, parang watching it, pare-realize mo din talaga na nasasagot yung mga questions mo from the original. Mas may sense mas may sense yung mga plot sa 2016. But, yun nga, yung 2005 kasi, the nostalgia it brings. Yun talaga yun. So, if you're a retrophile like us here on Rewind, talaga mas ma-appreciate mo yung 2005. Like, iba yung kilabot factor when you watch it, iba yung feeling, ganyan. But, in terms of story, really, Encantadia 2016 talaga. And, I think, dapat lang din naman. Kasi, syempre, naipalabas na yung 2005 eh. So, when you watch it, you will, di ba, sila Suzette, sila the team, syempre makikita nila yung butas, yung mga ay dapat pala hindi ganito. Ay dapat pala may ganito. So tama lang din naman. It is right din naman na ganun ang maging feelings natin. Kasi kung tsumaka, ay teka, wag naman ganun. Kasi aminin na natin, merong mga remakes na mas tsumaka nung ni-remake. Although I think in story, yung mga remakes made more sense. Example, in Mula sa Puso, mas gusto ko yung story kasi mas maikli din siguro. Syempre yung mga 90s, di ba? Kung ano-ano ang mga basta mas stretch, ang dami mong pwedeng kwento eh. At least dito, since merong time lang, like kunyari, in Mula sa Puso, 20 weeks lang talaga siya. So, na-compress nila yung kwento na kung ano lang yung dapat. Like, wala na yung mga unnecessary and additional characters. Same with, Sana Ay Ikaw Na Nga, ni Andrea at saka ni Mikael, di ba? Parang ganon. So, tama lang. And of course, yung visual effects, di ba? Syempre naman, dapat better naman talaga yung 2016. And in all fairness to 2016, Encantadia. Ewan ko, ikaw kasi mas ma-visual ka. Mahilig ka kasi sa mga. Ako kasi, like, syempre, if you would compare it with Marvel and all the other Hollywood and, international projects na malalaki talaga. Syempre medyo malayo pa talaga. Pero ako naman, kasi, dahil hindi naman ako fan ng mga yan. So, hindi naman ako fan ng mga yan. So, carry lang. Pero, yun, yung ang tuwan-tuwa na ako sa effects ng 2016. Ayoko lang yung nasa baba ng, brilyante, yung bilog. Wala lang. Parang feeling ko lang hindi na kailangan nun. Kasi nga dapat, actually, mas gusto ko yung effect naman sa 2005 nung mga brilyante. Na parang lumulutang lang siya habang ganun. Kasi nga,
supposedly, gamit naman talaga yun eh. Dapat nahahawakan naman talaga yun. Parang yung gininto ang orasan eh. Pero dahil magical siya, tsaka lang siya lilipad. Eh yung sa 2016 kasi, nagmukha siyang visual effect. Parang ganun. So, kaya mas gusto ko yung 2005. Pero the rest, in all fairness, maganda naman. Maayos naman yung graphics ng 2016. I want to commend lang dun yung editing team ng Enka 2016. Kasi as a series na umaere every day, na nila yung quality. Maayos yung quality. At hand to mouth yan. Hand to mouth, yes. Hand to mouth yan. Maayos yung quality. So, ganun ang gawin nila mukha naman ganun ang gagawin nila sa Sangre. So, I'm chance, because yun na ang practice ngayon. So, yun ang aabangan natin, ang Sangre. So, ikaw, Mart, nihula ka na ba? Sino si Sangre? Okay, so this is what we know. Nauna naman nang ilabas sa PEP sa akin. But, next, you will hear it here on Rewind then that Sangre is about Danaya and her child. So, si Sangre is Danaya's child. So, dito na yon yung hinihingi natin na because Danaya is a well-loved character of Encantadia, dito na hinihingi natin na storya niya na nakafocus sa kanya and her child. So, sino kaya ang child? Sometime soon, we will see Encantadia again on TV at yon ay sa pamamagitan ng Sangre. So, i-preempt ko na kayo, nauna naman na kaming nag-record for next week's episode bago to. So, na-release naman na sa PEP na siya ay Encantadia Chronicles Sangre. So, ibig sabihin maraming pagkakataon na makikita ulit natin ng Encantadia. And ang galing because, grabe no, naging ganun talaga yung effect. Wait, no, Encantadia Chronicle siya. Ano ba? Kwento ko na sa'yo yan. So, marami. Okay. Sige. Okay. So, madami. Ngayon na nag-sink in sa akin. Ano ba yan? So, ito, as, you know, siguro, parting words or the last question that we can tackle or we can answer. Sa'yo, Mart, ano ang lasting effect ng Encantadia as an Encantadic? Like, kasi we can still talk about it with passion. Obviously. And really, this time, no? Na, ilang years na yung 2017, di ba? May 5 years na. Magpa 5 years na sa July. So, or magsi 6 years na rather sa July. 5 years na from now because May din ang finale ng Enka 2016. And of course, from 2005 na in fact, mas marami pa nga tayong na-share sa 2005 eh. So, parang sa'yo, bakit ganon yung lasting effect sa'yo? Maybe because isa si Encantadia sa nag-mold sa akin as a person. Hindi naman as a person, as, well, alam naman din ng mga tao na I'm part of the third sex. So, isa din siya sa mga, yes, tawan-tawa. Hindi ako tawan-tawa, nagulat ako. Anyway, Coming out episode din ba ito? Baka. Sa'yo. So, isa siya sa nag-mold sa akin to be this person that I am right now, na gusto ko yung powerful yung girls, alam mo yun, na ang ganda-ganda ng costumes nila. So, feeling ko isa din yun. Kasi hindi naman ako naging fan ng mga Lord of the Rings, ganyan. So, si Encantadia yung nagmulat sa akin sa may mga kingdom na ganyan. So, feeling ko, basta iba talaga kasi, di ba, alam mo naman, pag first, usually, may tumatatak sa'yo ang mga first love, first whatever. So feeling ko bilang first ko si Encantadia, isa siya sa nag-umpisa for me. So yun yung tumatak din sa akin. So may effect pa din siya until now. Tsaka maganda naman kasi talaga si Encantadia. Kasi tinan mo, lahat ng fans ngayon, yung mga Encantadics na nagpo-post sa mga blogspot noon, ano nga yun? Yes, correct. Yung mga fans from even before, even from 2005 until now, alam mo yung nagbe-merge yung mga fans, yung mga new fans from 2016 to 2000, from 2005 to 2016, nagbe-merge yung mga fans. Nakakatuwa na nakakita tayo ng mga bagong Twitter account na Encantadia fans sa mga bata, Gen Z, millennials. Correct. So dumadami. Yes. Tapos, also, ang maganda din doon, yung mga older generation na fan Encantadics, yung yung dugo nila, grabe pa rin yung love nila, yung passion nila when it comes to Encantadia. Kaya siguro feeling ko hindi namamatay yung love ng mga tao kasi meron pa rin tao na nagkukwento ng story na Encantadia.
Correct. That's true. And siguro, same din. Ganun din yung effect na nakakatuwa na dumadami tayo. Sorry. And ganun pa rin na, Yes. syempre hindi na as passionate or as intense as before. Pero at least, talagang parang Encantadia will always hold dear in our hearts. Wow, ganda. Pero ako naman, siguro yung effect niya for me, lasting effect, or yun kasi ang sarap balikan talaga eh. Like ang dami mong maaalalang magagandang memories with Enka. Like it was our bonding moment before sa family. It was one of our bonding moments. Sabay-sabay kaming manonood, habang naka-aircon na sa gabi, di ba na yan talaga yung naalala ko? Parang ganon, tapos magiging source ka siya ng kwentuhan. At saka ako natutuwa kasi ganito yung feeling nung una nating napag-usapan to, di ba? Because, it wasn't the first question that I will ask to anyone na, uy, fan ka ba ng Enka? So parang along the way, when you find out na yung kausap mo or yung friend mo na later na malalaman mo na, uy, nanood din ako niyan, na fan din ako ng Enka, Keme. So parang ang saya na meron kayong shared memories and shared stories. And at the same time, siguro yun nga, ako din kasi ever since, mahilig ako talaga sa female-centric stories, empowered women characters. Meron tayong episode yan dito sa Rewind. So, sinabi ko naman doon na Enka talaga, even though may powers kasi sila, kahit sila mismo, kahit walang powers, grabe yung pagiging empowered nila. And nakakatuwa to see such a strong team of women talaga na very powerful, very empowered, and yung maipaglalaban talaga. Yung parang ang galing nga kasi kung mga totoong tao to, sobrang galing nila. Na, grabe ang pagmamahal nila doon sa kaharian nila. Parang sana tayo din, ganun ang pagmamahal natin sa bansa natin. O, di ba? Wow, naipasok yun. Pero hindi kasi ganun siya, di ba? Parang ganun kasi yung Enka. And siguro in terms of being a pop culture fan naman, kasi ako, I'm not really into fantasy. Alam mo yan, di ba? Nanood ako ng Marina, Yes. nanood ako ng Mulawin, pero alam mo yun, hindi sila yung mga na-sustain ako. Pero it was Enka. Kasi yung Enka, in fairness, soap na soap. Soap na soap din naman yung Marina. Pero yung Enka kasi for me, soap na soap kasi kwento na magkakapatid, magkakalaman. Yung galing kasi soap na soap siya, pero may fantasy element. Mulawin kasi very male, lalaki kasi yung bida doon Yes. Richard, diba? So, hindi ko lang ma-identify yung sarili ko. Ikaw, sinabi mo naman, ikaw ay, parang ito, nag-cultivate sa'yo na, or parang nakadagdag sa'yo nung, realization mo to be part of the third sex. Ako, nasa third sex na ako nung time na yon. So, talagang, mahihirapan ako to identify with, a male character na bida sa TV show. Pero still yun nga, hindi kasi ako na happy pag hindi naman sa hindi na happy, pero hindi ako nahuhook pag fantasy. Enka lang yun. Until now, Enka lang yun. Siguro ang fantasy lang na napanood ko na ano pa, nakakatawa, Little Champ ni Lito Lapid tsaka nila Precious Lara kay Gaman. Yun lang. Parang yun na yung naaalala kong isa pang fantasy show na napanood ko. At least andun pa rin si Precious Lara. Oo. But even that, kasi, hindi naman masyadong kasi grounded pa rin yun sa mortal world eh. Like, tao pa rin sila, ang fantasy lang doon. Yung kabayo na lumilipad eh. So, parang yun lang. Pero the rest, I don't remember. How about Darna? Di ba Darna is a fantasy? Well, Darna is fantasy din. Siguro yan. Siguro yan. Pero kasi yung Darna, hit kasi siya nung time na yun eh. So parang siya, more on siya, yung hype. Kaya ako nakatutok. Tapos maganda din naman kasi yung Darna. Pero kasi yung Darna ni Marian, hindi ko na napanood. I'm not sure if I'm gonna watch Jane's. Pero baka, kasi nandiyan si Janela. Siyempre, favorite ko kasi si Janela. So, yon. Pero anything na ganito, yung fantasy world talaga, parang hindi eh. Siguro yung fantasy na closest na kaya kong panoorin, yung may pagka-magic realism na, ang lalim ng magic realism, pero yung set kasi siya in the mortal world, pero may fantasy. Like, kunyari, yung mga di ba? Yung mga parang kakambal ni Eliana, yung mga galema, na sila lang yung fantasy, pero yung nasa paligid nila tao, parang yun na. Pero kung, kunyari yung mga gagambino, yung mga kamandag, yun yung mga hindi masyado eh. So, wala lang. Ang dami kong sinabi, pero ang bottom line lang naman is Encantadia talaga is something na iba yung feeling and iba yung ganda niya for me. Parang ganun.
add ko lang na until now, ang tawag kala Karil Alena. Di ba? Tinatawag pa rin sila na Oo. yung name ng character nila noong 2005. Oo. Imagine that, 16 years ago. Yung pa din Oo. ang tawag ng mga tao. 16 years lang ba? 17 years na ba? 17, yes. Gosh, magka 20 years na. Grabe, no? Kung nabuhay ka ng panahon na yon, ano ka na? Di ba? Teenager ka na. Sino ba nagsabi nun? May nagsabi nun na parang, Pinanganak, my gosh, yes. Oo. teenager na ang Encantadia. High school na. Kumbaga, graduating na siya. Pa-college na eh. Ay, well, K-12 na pala ngayon. So. Oo. Wala lang, ang saya. Sana kayo din na mga Encantadicts na nakinig sa amin na pa-reminisce. Although, alam ko, hindi pa ito lahat yon. Ang dami pa namin hindi na-discuss. Dami pa, oo. Ang dami Saka pa kung may nasabi man kaming mali na detail. Wala tayong Sorry. nasabing mali. Hindi ako, feeling ko meron or whatever. Wala yan. Pero, yan lang, nakakatuwa. Ang tagal na rin kasi naman, so okay lang yun. Pero, tsaka, balikan nyo yung sa YouTube. Nasa YouTube na siya lahat, guys. Panoorin correct. nyo. Thank you then to GMA, at least. Kasi lahat ng mga nagsasabi na gusto kong i-watch, pero I don't have the, pero hindi ko siya na-watch. Kasi sabi ko talaga, balikan mo yung Enka sa YouTube kasi pwede yan. So, yun. Libre yun, guys. Panoorin nyo. And with that, sige, sabihin na natin kulang ito. Pero next week, makukumpleto ang Encantadia experience yun because eto na. Malalaman natin ang kwento sa likod ng Encantadia. How it was born, what happened along the way, bakit nagka-2016, bakit hindi nagka-2010 version, and ano ang dapat abangan sa Sangre. Because we have on Rewind, exclusively on Rewind. Wow, exclusively on Rewind. Wow! Ang arte mong plastic ng wow mo, ha? Gago na excite nga ako. Ay, sorry for the bad word. Oo, kasi ikaw kinikwento ko sa iyo to, ayaw mo makinig eh. Because next week on Rewind, we have the creator of Encantadia. Siyempre, kailangan nating alamin ang kwento sa likod ng Enca, di ba? Na, sayang naman yung pag-reminisce natin kung hindi natin mag-reminisce din with the person na talagang utak na Encantadia. Mrs. Zet Doctolero is going to be with us next week. And don't worry, we talked about Encantadia and nothing but Encantadia. And of course, her beginnings then as a writer. Kung paano nagsimula at paano siya nauwi sa Encantadia. So, para to sa mga Encantadics, para sa mga Encantadia fans, really, I'm excited for all of you, for all of us. Kasi, na-record na namin yung episode and ang daming exciting parts, ang daming trivia na ako din when I was listening to it, or I was listening how she told those things sa akin. Ganun naman reaction ko. So, feeling ko kayo din, baka ma-shock din kayo or maano din na, wow, ito pala ang kwento na Enca. But before that, bago tayo tumawid nun sa next episode, syempre gusto kong pasalamatan ang aking best friend na sumama sa akin na mag-rewind tonight, makipag-wine night sa akin, Mart. Yes. Any parting words before we end? Sabi ko na guys, watch Encantadia. Rewatch Encantadia. Panoorin niyo yung Encantadia. Especially sa may mga questions kayo about the story, about the characters. Rewatch niyo, it helps. Kasi ako pang ilang rewatch na ako. Parang sa Jimpy with Click. Ako, Encantadia yung sa akin. Encantadia sa akin yan. Yeah, but thank you, of course, for being with us tonight. Thank you for giving me the time, your precious time, na hindi ko makuha-kuha. Grabe. Parang hindi best friend. But at least we're here. Thank you din. Thank you. Kasi ako yung naisip mo na for this episode. Wala naman ng iba rin. Pero thank you. And of course, to our listeners, thank you also for joining us sa ating mahaba-habang pag-rewind. And hopefully, kayo ay makinig next week in the succeeding seasons. And of course, I would like to say thank you na rin to all of you because you see, we are on our third season and you have really an exciting season to watch for. We have happy episodes. We have full of trivia episodes, reminiscing talaga na in store for you. Na-record na yung iba. Yes, I understand. This is the pilot, but we have previously recorded some episodes already. And we have also a lot pa to record and
I can say that the lineup is exciting, really. So, na-excite ako. Sana makinig kayo, tuloy-tuloy, and sana mas ma-happy kayo, mag-good vibes kayo ulit because, this is our Saturday wine night habit. Wow! And talagang magsasama-sama tayo mag-reminisce. Tayo mga retro files. O, di ba tunto ako na ginagamit yung retro file? Kasi nga, finally, nahanap ko na yung word na tama at para dapat sa atin. So, happy naman ako. Pero syempre kayo pa rin ay mananatili mga ka-rewind. Again, Mart, thank you so much. Thank you and congratulations on season 3. Yes. Yeah, thank you. Galing. Salamat naman. Umabot tayo. Akala ko talaga hindi na-abot. Pero mamaya, sa season 4 na ako magdadrama. But thank you so much. And of course, lagi lang kayo makinig. And kung meron kayo mga Encantadia memories that you want to share, we are on social media. We are on Facebook. Search for Rewind, a Throwback Podcast. We are on Twitter at Rewind Podcast. Spells REWINED with E, not only Rewind. And of course, we are also on Instagram. It's at the Rewind Podcast. And of course, you may also follow my family, my network at Type Network on all social media platforms para makahanap pa kayo ng mga ibang podcasts to listen to. Yan. So, Alright, thank you so much. And thank you sa ating mga ka-rewind for joining us. And we will hear, listen, and drink with each other again here on Rewind, a Throwback Podcast. Bye, everyone, and enjoy your wine night.